unsa may definition para sa Ginoo kabahin sa success. And that is our message this morning, mga kaigsunan. How does the Bible define success? How does the Bible define success? So there are two things nga giklaro sa Bible, mga kaigsunan, nga makaingon ka nga you are a success. Duha lang para di ta maglibog ba. Pag naa ka aning duha, na make sure nimo nga naa ka aning duha, mga kaigsunan, makaingon ka you are a success. Alright? So na-meet nimo ang kanang standard sa Ginoo kabahin anang pagka-successful. And before we proceed, mga igsoon, let's all stand. Mag-ampo ta. Heavenly Father, we are so thankful and grateful, Lord, sa imuhang panalangin. Salamat kaayo sa imuhang tinguha sa among kinabuhi that you wanted us to be successful. But we need to know the reason. We need to know the purpose para mahitabo gyud ni sa among kinabuhi. Help us to learn the right definition of success according to what the Bible says. Allow the Holy Spirit to teach us this morning and allow us also to be a submissive person to your word, O God, that we must be willing to let go of all the mistakes that we've done and to accept every guidance that you will give us this morning how to have a good success in our life. Thank you, Lord. Please use me. Empower me once again. I pray, dear God, that you prepare our hearts for your message. This is for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Number one sa atong isgutan, mga kaigsunan, this morning is success is measured by faithful stewardship. Success is measured by faithful stewardship. Dili ang pagkatap, dili ang pagkadaghan og kwarta, apan ang pagka-faithful steward. Sabot na steward? Sinaligan. Sinaligan. You know why? Because there is nothing in this world nga makaingon ta, ako gyud ni. No, it is the Lord's. Iyan ni sa Ginoo tanan, bisan pag hinaguan na nimo, bisan pag imo nang kanang paningkamutan gyud na nimo nga makabot na nga klase nga kinabuhi, pero ingnon ta ka, why imo aning kalibutana? Kung gusto ka mahimong successful, you need to understand, iyan ni sa Ginoo tanan. Gitugya na sa Ginoo sa imong kinabuhi. And you need to be a faithful steward. Matinud-anon nga katiwala. Mo nang unsay status nimo sa imong kinabuhi, mo na gisalig sa Ginoo nimo. Ug nganong naa pa man dinha, naay rason ang Ginoo tungod kay ikaw wa pa naandam sa sunod. Ug nganong di gyud maligkas ang imong kinabuhi diha, apil imong mga anak hantod sa iyang generation because ang gikopya ang mga sayop nimo. But if your children will understand the purpose of riches, if your children will understand, mga kaigsunan, and even yourself, even you, makasabot ka, unsay purpose sa success, aning kalibutana, unsay purpose sa riches, then God may upgrade your status in life. Siya may nagkupot anak tanan. Siya nagkontrol anak tanan. That if you are going to force yourself, pwede. I am not telling you nga di ka kugihan, di ka madato. But without the right reason and purpose of having riches, mga ison, mahug na siya nga makadaot, not only sa imong kinabuhi, kundi labaw na sa imong mga anak. Pugson gyud nimo ba? Ug kabot ang success without the guidance of the Lord, dili iya sa Ginoo nga pamaagi makadaot sa imong generation. Daghan na kay naguba anak sa Bible. The reason nga nung mo-conquer sila ana nga country because they want to get the riches of that country. But you know what? Ang Ginoo, if God wanted His people to conquer that land, tanawag unsa ingon sa Ginoo, ayaw kuha bisag unsa. Muna daghan kayo iyang gisugo ni fail. Si King Saul ni fail. Si Achan ni fail. But David obeyed God.
Na instruction sa Ginoo iyang gituman. So siya nitabo kan David, successful. Uy, wala na panguhaa. So, unsa may kuan, unsa may tabo, God will provide. Pobre ba si David? Inuta ka mga igsoon, ang tanang nisunod sa Ginoo nga mga hari, ang tanang mga nisunod sa Ginoo nga mga iya mga katawhan, dato. Nga naman, because they did not think that what they have is theirs. Maunay sekreto. Stewards rata. And God's requirement sa steward is to be faithful. To be faithful. In 1 Corinthians, mga igsoon, let's go to 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. And in verse number 1 and verse number 2, the Bible says, "Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God." O sa gingon ipon, tuguti nga mga tao nga makakita nato that we are the ministers of God. Dili ta for money. We are for the work of the Lord. So dili gusto ang Ginoo nga maapil ta sa mga linyas mga tao nga ang tinguha ras kinabuhi madato, maura. Wagi sa may tao aning kalibutan na wa nangandoy madato. Dini sugod diri kana mga balay nga imong malabyan pangutan na. Nangandoy mong madato? Yes. Majority of the poor people na sila pangandoy madato. So daghan mga tao diha hurot. Oh, mangandoy. Okay, sagud di mangandoy madato. Pangutan na. Kano sa pa na nagsugod ilang pangandoy? Kamo, kano sa pa nagsugod inyong pangandoy? Wa mo kabantay? Come on. Wala mo kabantay? Wa kagahapon ra nangandoy ana. Bata pa ka. Si Bingbing pila edad? 8? 7. Nangandoy na og 4 wheels. That is millions. Nangandoy nag 4 wheels, which is, kuwana kanang pressure na sa parents. Bata pa, nanay pangandoy. Sugod pa, gamay pa ka, nangandoy na ka. Hantod sa imong edad karon. Kumusta? Because God never see in your heart that you are a faithful steward. It is a requirement. God wanted you to become His minister. God wanted you to become His servant. Only the servant of God na-enlisted sa mga panalangin nga gi-prepare sa Ginoo mga kaigsunan para dinhi sa kalibutan matawag ka nga successful person, blessed to be a blessing. Muna gingon sa verse number 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Dapat makit-an ka nga faithful. Unsay pasabot? Faithful minister. Faithful servant of God. Kaybaw ka unsay imong buhaton. Kaybaw ka nga ikaw gisugo ka sa Ginoo para kabuton ang mga tao padung sa Ginoo. Na nakita ba na ninyo sa inyong kasing-kasing o lahi ang rason nganong gusto ka mahimong successful? Now, if you want to change your destiny from your own destiny to God's destiny for you, be a good steward. Faithful steward. Why lain? Sikreto ni mga kaigsunan, mystery. Mabito na niyon diri sa verse number 1. And stewards of the mysteries of God.
Ganun man ka mystery. Ganun mystery man. Very expensive but priceless. That no one could afford salvation, but it is free. Asa ka, ana? Pagkadako misteryo, ana. Laban pa rin mga kaigsunan na muadto kas kinalayuan nga bahin aning kalibutana. Kinalayuan gyud adtuon nimo. Wag gyud maka-question sa una-una sa Ginoo. Igsuon kung musalig lang yun tas Ginoo, there's a lot of wonders. For us, it is impossible. But for God, very possible. Ang iya lang yung gipangayo, ipakita nako nga masaligan ka nako. Ipakita lang nako nga nakay heart para sa akong gisugo nimo. Ipakita lang nako nga nakay gugma sa mga kalag nga muadto ay impierno. Ipakita lang nako nga nakay kasing-kasing sa mga kabus. Labi na sa mga kabataan ka nang ginanglan. Andam na ang panalangin nagsuon. Just be a good steward. Let's go to Luke chapter 12. Luke chapter 12. We will read 42 to 48. Tanawa ni istorya sa faithful steward mga igsoon. Kinsa man gyud faithful steward, and the Bible has a word for us regarding this one. 42 to 48. The Bible says, and the Lord said, who then is that faithful and wise steward? Do you want to know? Amen. So nagtudlo ang Bible mga kaigsunan, whom his Lord shall make ruler over his household to give them their portion of meat in due season. Now let me ask you, who is your Lord? God is our Lord. Asa man ang iyahang household? Unsa may gipanag-iya sa Ginoo? Do you have any idea? Unsa may domain sa Ginoo? Tibuok kalibutan. Igsoon ingon ang Bible, kinsa man tong faithful steward, mautos siya nga tawhana nga saligan sa Ginoo. Amen. Kung unsay iyaha. Amen. So problema ba ang panginabuhi? Dili kung gisaligan ka. Mura ka og kanang next to the owner anang asyenda mga kaigsunan that usag-usay mo i-desider, mura kang si Joseph. Bisag unsay mo i-desider, may hitabo. Muna siya'y maangkon sa faithful steward. Pero sa mga Kristohanon karon daghan kay restriction, di ko pwede diha, di ko pasudlon, di na pwede nako kay wa mi di may ka-afford. Daghan kay restriction. Iya man is Ginoo tanan. Nganong daghan makita restrictions? Why lay problema? Di masaligan. Verse 43. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Mao na siya faithful steward. Ang faithful steward nga gisulti sa Bible is the person nga maabtan sa Ginoong nga trabaho. Question. Kano sa balik ng Ginoo? Kano sa balik ang Ginoo? Nobody knows. Basig karon. Makitaan ba kang galihok? Basin ugma. Makitaan ba kang nangalagad? Basin sunod ugma. So every day could be a possible day na mubalik si Christ. So meaning a faithful steward mga kaigsunan is working every day for the Lord. Simple. Huwag na kayo ka lang sa mubalik. So who is faithful? Nga bisa na lang ang pag-perfect sa attendance sa church. Lisod perfecon sa mga Christians. Unya, faithful steward na. Di ba? Dako kitag reperonon sa atong kinabuhi.
Because we are not told by a person. We are told by God through His Word. Nga magpundok ta. Manimba ta. Diha pa lang, di na to mahatag sa Ginoo ang atong faithfulness. Basag Bible. Kisay kisugo, ana. God, di na to ma-perfect. Tithes and offering, kisay nagsugo. God, di na to ma-perfect. Di na to ma-faithful ang atong kaugalingon para ana. Ug daghan pa nga mga butang nga makita nato sa Bible, mga kaigsunan, palawom, padako nga responsibilidad. Huwag kita nakitis gamay. How could you expect na makita sa Ginoo, mga kaigsunan, sa dinagko nga responsibilidad? No, sa prinsipyo sa Ginoo, kung di ka masaligan sa ginagmay, kano saligan makas dinagko? Di ba? So mo niyo, blessing ka ayo pag steward ka nga, faithful ka nga steward. Kay saligan ka, unya gi-identify sa Ginoo para di mo maglalis, ang akong gipasabot, ang servant nga faithful, maabtan ako nga nagtrabaho. 44. Of a truth, I say unto you, that He will make him ruler over all that he hath. Pasabot, mga kaigsunan, when you pray for a need para sa bulaton sa Ginoo, naana. Naana. So kita as a church, mga kaigsunan, ganong dugay-dugay man gihatag sa Ginoo ang property. Are we a faithful steward? Dili. Ganong tagaan man mo, nga di man ninyo atuon. Do you believe that kaning lugar mga kaigsunan gialaw sa Ginoo nga magamit nato para matest ka? Kung muanha ba ka sa iyang gi-provide? Gi-entrust raman ni sa ilahan ni Brother Andy. Ang tag-iya ni Ginoo man nga kung mo-refuse sila mga kaigsunan, sila ay manubag sa Ginoo. Pabito nga, anything that we do for God, wag yun nakautag kabubuton ng simbahan. Muna daghan mga tao, igsoon, gitalikdan sa Ginoo because they think nga ang church, way utang kabubuton. Kano sa good taon, makautang kabubuton ang church. Nga maumanay na nag-iya, ang tag-iya ng simbahan, mo'y tag-iya kung unsay naani mo. But we do not abuse. Di, sa pasabot nga, diyan na si Ginoo. So, mubuhat-buhat na diri, di tam nanggid. Di ba? Di pwede. Kaya sila may steward. Depende man ang sikitugyanan. But as a good steward, mga kaigsunan, whenever God use what He entrusted to us, open ta. Nga dili makautag kabubuton ang Ginoo nato. Mauna siya'y stewardship. Kuyawan ni mo, ikaw, gibinlan ka niya, pagkaman, ang tag-iya mo gamit niya, ayaw sa, sen, kay, maupay ako paglimpyo, ana, ayaw sa. Huh? Gisaligan ta ka sa akong sakyanan, din ako kagamit. Naunsa ka? Gigamit yung kuman hugap, sir gabihan sa nimo sir, okay. Wa magkay limpyuha na imo gidangan ng hugaw ng kinaron. Mo ana ba ang mga tiglimpyo sa kiyanan? Nga giswelduhan silang amo? Wala. Pagbalik, hugaw na sad. Limpyo na sad nato ni. Para malipay atong amo. Di ba yung una na? Ngano daghang makita reklamo sa Ginoo? Kung makita tag-abiriyas kinabuhi. Okay, nag-claim ta kita'y tag-iya. Is that good stewardship? Dili, mga igsoon. Ikaw na Ginoo, tugyanan ka kung unsay naa niya. Now, ang good news, iya ni tanan. Iya tanan. So God gave you favor. Usa may buhaton sa Ginoo ana, nga nang iya gipasabot nga kanang tugyanan ka sa iya mga kabtangan. Favor.
Di ba nag-promise ang Ginoo og favor? Makalusot ka because you have favor. Makagamit ka because you are favored. Sa imong kinabuhi, grabe, humok kayo ang mga tao. Muhatag og pabor nimo. Ingon ana ang may tabo sa kalibutan because everything has a steward. Gitugyan na sa Ginoo nga lahat sa mga kamot. Even unbelievers. Dingon ang Bible. Tungod kay why faithful nga mga Christian, tuan niya gibutang sa mga unbeliever. But when there is a faithful servant, na siya favor. Ano mga butang? O bitaw na mahibong mo, daghan ang libre pag Christian ka, no? Pag faithful steward. Pero pag dili, magkabuang yung ka. Success is measured, mga kaigsunan, by faithful stewardship. Muna klaro. Let's go to 45. But and if, yan ang problema, that servant say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the men servants and maidens, and to eat and drink, and to be drunken. O sa may imong ma-picture out, anang klase nga kinabuhi. Wala na nagunahuna nga mubalik ang Ginoo. Napanguntan na mo, nagunahuna ba mo mubalik ang Ginoo one day? Do you really believe? Do you really expect that God will come back soon? Kano sa ka? It could be any time. Pero mo ba na aksyon sa mga Christians nga na naghandom nga mubalik ang Ginoo? Nga way gibuhat sa buluhaton sa Ginoo kada adlaw? Kaya mo ito mubalik, but we do not expect. Kaya mo ito mubalik because the Bible says so. But our action did not expect the coming of the Lord. Mo na gibuhat na to. Sakit man ang kunon, pero mo na gibuhat na to. Majority of the believers, guilty ani nga verse. Pero sa gisulti sa Ginoo, kasakit mga kaigsunan. But and if, that servant say in his heart, you don't need to say it loud. Nasi mo action. My Lord delayed his coming. Dugay mong balik Ginoo. Ha? Wa nang alagad. Wa siya nibuhat sa buluhaton. Na inon mo, kisa may nangalagad nato diri. Agak rescue. Kisa may nangalagad. Kisa may naglihok. So na diri. Ang nagsugo nato, posibleng mubalik anytime. So kasi mga bata atong mapakita sa Ginoo, Lord, naabtan ta ba nga naglihok ta. So, nagunahuna nga dugay pa, and shall begin to beat the men servants and maidens. Instead na ato silang i-rescue, ato silang gipasagdan. Samara nga ato silang gidagmalan. Ha? And to eat and drink. Nara, ang focus nimo is yourself. And to be drunken. Gusto mo mahibaw unsa ni hitabo ani? The Lord of that servant will come in a day when he looketh not for him. Wa ba siya nanghandoy nga o naghandom nga mubalik ang Ginoo? And at an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him his portion with the unbelievers. Maunang daghan mga unbelievers, successful aning kalibutan na because of this kind of believer. Tuwa sa mga unbeliever na hug ang treasure. Maraming challenge si Ginoo, let's get it back. Saan ito pagkuhag balik? By being a faithful steward. Luy kay ka. Gitangtangan kag katungod nga mo enjoy sa kung unsay iyas Ginoo, tuwa gihatag sa unbeliever. Mao na ang mga Christians, tuwa nang apply sa mga unbeliever. Ug unsay isugo sa unbeliever, way mahimo ang Christian. Mo na isugo sa Ginoo sa believer, mga kaigsunan, unya ni sugo pod ang iyang amo nga unbeliever, lupig ang Ginoo. Is it happening? Yes.
pag ang muhatag nagkwarta, nimo mo'y musugo, open kayo ang mga Kristohanon. Pero pag ang Ginoo na, wait sa Lord. Asa naman ang hustisya, ana, para sa Ginoo? Unya, pagkahuman, ang atong hilakan o reklamuhan, ang Ginoo nga atong gitalikdan? Angayan pa ba ta? Nga, magpakaluoy sa Ginoo. 47. And that servant, which knew his Lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. Hala, na-inform ra ba mo? Do you know the will of God? Unsay will sa Ginoo sa atong simbahan? Do you know? Do you know very well? Now, question sunod. Did you prepare yourself? How to prepare ourselves? We have resources to prepare yourself para ka makarescue. Imo bang i-prepare ang imong kaugalingon? No. Neither did according to His will. Okay man na, magtabang-tabang ka, but it is according to His will. Because His will never stop. Pwede man mo ato-ato rin dito sa mga kabus nyo ka man, magtabag-tabag mo dito. Hantod ka nun sa may proseso, ana. O sa may tumong para lang makahatag ka o para makuha na ito ilang soul. Nice system. According to the will of God, kung buhaton na to according to the will of God, makuha na to ilang soul. Pero kung according na mura kang politiko, para lang makitaan ka na nabang, you have your reward. But God will never reward you with souls. Ang pinakanindot nga reward sa atong pagpangalagad, igsoon, kalag. Amen. Dili kwarta. Mo nang gamito na to ang kwarta para makuha na to ang pinakanindot nga treasure nga natago sa kalibutan. Kalag. Kay ang kwarta way value sa langit. Amen. Tumbanan ra na dito. Pero ang kalag mao'y precious ngadto sa gingharian sa Ginoo. Nga diri ato nang gipasagdan. Kay ang atong gipangita ang gold. Malipay mo? Sa inyong kinabuhi kanon? Wala. Nga naman, because ang inyong gigukod, ang gigukod sa mga Kristohanon, dili mao'y pinakataas nga value nga treasure. Do according to His will. Prepare yourself. Kay kung dili na nimo buhaton, you will be beaten with many stripes. Unsa man ang many stripes diha? Na? Disgrasya, sakit, unsa pa? Na? Kawadon. Kanang poverty stripes ba na? Oh, susiha ang kinabuhi sa mga Christians. Binunalan. May tag-single stripe. Many stripes. Mo pa'y pagkasulbat sa problema. Daan naman sa di problema. Uy, kano sa panay mahunong ang problema? Ayun na, problema ha. Kano sa amang kamahimong faithful? Maunay imong problemahon. Sabot pag faithful? Whatever you entrusted me, Lord, I am willing to surrender this anytime, anywhere. Ing na lang ko. Ing ana ba ang setting sa atong kasing-kasing? Tanawa ron inig first fruit. Naabay manunga nga first fruit. Diha na to mailhan. Amen. Pastor, imo na nagi pamabadaan, pastor. Ipamulong na nimo. Adi, giwarningan mo. Ano na matestingan diha? Amen. Muna ipasabot ba nga, kung di ka masaligan si ginagmay, which is 10th. 10th. How much more sa dinagko? Grabe biyag balik ang Ginoo sa mga dinagko. Amen. It is being entrusted to you. We are stewards. Gipagunita na sa Ginoo nato na it's time to return. Okay, return.
Gipagunitan na sa imuhan niya, iyon sa iya, ano yun, akong gamiton. Ay, di ko'y. Bagag na ako nga nga steward. Gamiton sa iya, di ni mo itunol. Wala, next year na. Next year ka diya. Mo na, dagang kay bunal sa atong kinabuhi. Unya, ganahan mo, panginabuhi, anang bunal? Ayaw, uy, kakapoy ra anang bunal. But, arang-arang pa ni, he that knew not and did commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes, for unto whomsoever much is given, of him shall be much required, and to whom men have committed much, of him they will ask the more. Arang-arang pa ni, hawa pa na ingnan. So mayon day ka, adit na lang ko maminaw. Mas may nindit na mo simba. Naagya po yung stripes. Asa may maayog ang imong igol na lang mga kaigsunan, saligan ka. Di ba? Ay mo kahadlo ka ng much is given, much is required. Wala kang magtuon, daghan kay tagtumanunon. Daghan kag gituman, daghan kag panalangin. Kung ang resulta nimo limara sa itugyan sa Ginoo nimo. Pero pag ang resulta nimo na po sama atong giintrasan sa Ginoo, unlimited ang maabot nimo. Kay tanan nga mapakyas din ha, anha ipuno sa imo. Asa may mo gusto? Di ba? Unlimited blessing or the compensation of your action. Di puslan man mga kaigsunan na nangandoy ta mahimong successful, adto ta sa unlimited. Naunsa ka oy? Ikaduha, para karong kabuntagon igsoon. Success is measured by fruitfulness. Success is measured by fruitfulness. Now, gisayon-sayon na nato ang pagka-fruitful. Pero before ni mo ma-reach, mga igsoon, ang kanang fruitfulness nga mamungag yun ka as a Christian, daghan pagkagagian nga pagka-fruitful. So atong hisgutan mga kaigsunan, unsa man nga mga fruitfulness ang angay i-goal sa mga Kristohanon. Number 1. The fruit of Christian character. The fruit of Christian character. Unsa man siya? Daraan. Galatians chapter 5. Para ni sa mga Kristohanon. Muna bulahan kay mga Christians. Alipay mo? Di ni makuha sa kalibutan. Unsa man eh? Chapter 5, verse number 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Mga igsoon, mo na gipangita, mo na angay pangitaon. Una, sa mga Kristohanon, para ka magbabungahon sa imong pagpangalagad, pangita usa ang bunga sa Espiritu. That is your character. That is your character. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Mga igsoon, subo nga palandungon, tanan opposite na nas Christian. Imbis love, hate. Imbis joy, sadness. Imbis peace, troubled. Imbis long suffering, di kayo kantos. Imbis gentleness, rough kayo. Imbis goodness, badness. Imbis faith, fear. Naunsa naman yung taong kinabuhi na ito? May bunga sa Espiritu? Unsa o pagpamunga? Wa man hindi mo giamuma. Ang pagpamunga sa Espiritu nga bunga, ang pag-amuma sa imong espirituhanong kinabuhi. Feed yourself with the Word of God. Naparabay sumpay. Napay sumpay. Meekness, temperance,
Against such, there is no law. Tanawa ragot. Unsa ka ka-free? You know, law, if you are bound with the law, you are not free. And now we are under grace, freedom. Before law, mga kaigsunan. But now God gave us freedom. We are under grace. Tingnan sa Bible mo, na niya atong gikinaglan, fruit of the Spirit. Kay kaning fruit of the Spirit, against such there is no law. Di ka mapugnan. So kung mo ni gamito na to sa pagpangalagad sa Ginoo, asa may mupugong? When you go and love those poor children, kisa may mubabag dito maingon, sa may yung waton dre? Mangita mig bata, sir, nga kanang mapaeskwela na mo ba? Di pwede. Mga na ba sila? Amo ba? Mana mo nindot din na ilahang pagtagad ni mo. Because against such there is no law. If you are gentle, kanang awayo na kanya, magkuman mo yun ka, sorry kay sir. Ako kanang manakop ni mo nga sitom, unya, hindi ka maingon nga, sa may violation ako, anong para maka? Nga munaog pa ka, nga magigsumbagay ka sa sitom. Pero gentle na ka, tapay tendency mga kaigsunan, sir. Sa sunod dyan ha, bantayi, sir. Paano, yun na be gentle. Ikaw na yung nakasa niya, ikaw pa'y isog. Meekness, powerful. Gentleness, powerful. Love, very powerful. God gave us power. And that power, nothing could stop you. Pag nakakanibong nga, nakasuway na mo nga inyong asawa, giaway mo, gisinggitan mo, yung pagkahuman, nisukol mo, nihilom ba siya? Nisamot ba? Di na muhunong, oy. Pero pasagdi lang, siya may nakaunang yaw-yaw. Pasagdi lang. Sayop siya. Kanong di man ni mo badlungon? Nakayaw-yaw naman. Inikaw man na, makaibaw naman na siyang sayop siya. Pero kung sayop jug ka, pagay na lang pasaylo. Para mahunong siya yaw-yaw. Pero sayop yun siya, niya imo siyang hampakon siyang naungap, sayop ka lagi! Bang! Di na mahunong. Kaya nakakita siya laing reason. Pero pasagdan mo siya, igabot sa panahon nga makaamgo siya mga kaigsunan, muhilom na siya. At di manunong ka. Powerful ang meekness. Temperance. Naminaw ta? Muna na, husband and wife, pero may man na mag-away. Di man pwedeng di mag-away, good. Naaga ni makaunag yaw-yaw. Sagdi na sa. Sa makapugong lang. Ayaw na sa, pero testingin ninyo, powerful kayo na. Ayaw kaya na nga, hilom sa ka. Ay, kuman. Mana ka? Ayaw kaya na. Okay. Napanay volume 2. Ibis wala to'y plano nga to be continued. Na. Iyan ano gipunan. Sagdi lang. Di ba, manay prinsipyo, kung di tinuod, palabya lang. Kung tinuod, ang iyang kasuko, pangay pasaylo. Pero kung di tinuod, palabya lang. Nga naman, mulutaw naman na. Naminaw mo? There's nothing to prove. Kaya prove yun mo mga kaigsunan, you are guilty. Diba? No. Gilang. Gamita ang fruit of the Spirit. Naamtana. Very powerful. Pero musuki ka, mga kaigsunan. Nailo. Pero gamito ni mo, there is no law. There is no law, good. Ha? Amen, tana? Ikaduha, mga kaigsunan. Ikaduha nga fruit. The fruit of Christian conduct. So what is the difference between character and conduct?
Silingan na ni sila. Hindi na sila pwede magbuwag. Kauban ni sila, pero hindi sila parehas. What is the difference between character and conduct? Character is what you are. Conduct is what you do. Conduct is your practice. Conduct is the outer part of your life. So dako kay kahimuan ang karakter sa imong conduct. Right character produces good conduct. Wrong character produces bad conduct. Nganong bati man og mga kanang makita nimo sa mga tao because of their character. But if the character of the Christian is fruit of the Spirit, so we could have a Christian conduct. Christian conduct. Unsa man ang Christian conduct? Ato ipadayon ang verse, mga kaigsuonan. 24 to 26. Ingon sa Bible, "And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. This will become the conduct of the believer." Dili ka madriven with lust. Daghang kitag mga gustong buhaton sa atong kinabuhi, and you are driven by lust, envy. You are driven by tawhanon, unudnon nga mga tinguha. Ang lust, igsoon, dili raman na sa kanabitong pangibog sa opposite sex. Di na ingon na, nasa kay pangibog ana mga butang. Mga kalibutanhon nga klase nga mga panginabuhi. Resulta, igsoon, sa karakter. Now, if your character is the fruit of the Spirit, your conduct, mga igsoon, nindot kayo. Dili ka ma-driven by the affections and lust. Aning kalibutan na. Kaya iyan naman ka ni Kristo, manigyos Bible, in verse number 25. "If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit." Kung ang atong karakter is fruit of the Spirit, ang atong walk dapat fruit of the Spirit. Mo na tinuod nga success. Dili ka na daghang kagwarta niya, palaway kay ka. Conduct is very important because that is what people see. So nganong na kay conduct? Because of what is inside. That is what we call character. So, kung nanginabuhi ta sa espirituhanon nga karakter, ang atong conduct, automatic, ang paglakaw na to, espirituhanon sad. 26. "Let us not desirous of vain glory, provoking one another, envying one another." That is a conduct, mga kaigsuonan, nga mamugna kung naa kay spiritual character. Di ka masuyaon. Nag-rejoice ka sa malipayon. Nag-uol ka together with atong mga tao nag-uol. Unya, wa ka nag-desire of vain glory. Unsa man ning vain glory? Saan ning vain glory? Nadato ka nga di iyas Ginoo? Way kapuslanan na imong kadato eh. Nasikat ka nga wa ka nailhi sa Ginoo? Vain glory. Pinakpakan ka sa kalibutan pero gitalikdan ka sa Ginoo. Vain glory. Kristohanon gud ta. Dapat ang namakpak na to ang atong audience sa langit. The cloud of witnesses. Mamakpak na to, dili kay agoy. Wa man ni nagtarong ni siyang pangalagad oy. We need the fruit of the Spirit in order to have the kanang Christian conduct. So the character makes you who you are. Because character is within and conduct is the performance of what is within. So that it will produce the next fruit, the fruit of converts. The fruit of converts. Diri nimo makita ang imong gipangita. Okay?
Magsugod ka atong di nimo makita, which is the fruit of the Spirit. It's from within. So, nahimo nimong habit, nahimo nimong batasan, nahimo nimong conduct. Dihang paagiha mga kaigsuonan, imposible di ka mamunga. And this time will be sweeter. Muna makakanta dyan kag, sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Magkalami ang kinabuhi. Magkalami ang pagkinabuhi. Di kay magkadaghan imong kwarta, magkalapad ang problema. Dili. Pagpanalangin gikan sa Ginoo, magkadaghan ang kwarta, magkalami ang kinabuhi. Alright? So, arita sa Proverbs chapter 11. Proverbs chapter 11. Verse number 30 to 31. The Bible says, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Focus on the fruit. The fruit of the righteous, the Bible says, is a tree of life. Gapamugna o kinabuhi. Gapanghatag o kinabuhi. That is discipleship. Nakita ninyo? Discipleship, wala nagasabwag lang, kundili ga-produce gyud og life. Gisiguro gyud nga kanang imong gitudluan makaangkon gyud sa kinabuhing walay katapusan ug mahimo siya sad nga tree of life. Di ba manay concept sa creation sa Ginoo? Naibong ka usa ray mong gitanom nanaghan. Nanaghan. That is the concept. Unya ningon ang Bible mga kaigsunan, and he that winneth souls is wise. Kanang wise is very important for the one who is successful. Wise is the one that makes you able to use your riches correctly. Nga dili siya masayang lang. Kay kasagaran sa mga tao, one day millionaire. They love to spend more than investing. Many people are foolish. Only few are wise. O kamo, kung makaangkon mong kwarta, unsa din na sa inyo una, gastuhon o ipuhunan? Maubitaw hantod karon o pag yun mo nakapamuhunan? Niagi na biya ng mga kwartaha. Nga nalabya na daghang higayon, ka maka-invest na unta, giuna ang gastuhon, unsa nitabo. Di ba wa na? Nawa na ang memory sa imong gigastuhan, gi-invest pa to nimo. Hasta kapila nimo nabuhat ang imong gibuhat nga rason nga wa nimo na invest. Unay problema. He that winneth souls is wise. God will make you wise, able to think wisely, how to use your time, resources, and even your health wisely. Tanawa sa sunod mga kaigsunan. 31. Behold, the righteous shall be recompensed in the earth, much more the wicked and the sinner. So it's either you're going to live your life wickedly, ma-recompense na, meaning bugtian ka. Unsa gani bugti sa Ginoo katong atong giisgutan about the steward? Many stripes pag wicked ka. But if you're going to live your life righteously, ingon sa Bible, you will be recompensed in the earth. Lahi ning istorya ha, diri sa kalibutan mga kaigsunan, i-recompense ka sa Ginoo didto sa langit, sigurado na. Pero diri sa kalibutan, ni promise ng Ginoo, I will recompense. Bugtian ako ang imong pagpangalagan. Mga kaigsunan, asa man na? Ato ta sa John 15:16. John 15:16. Tanawag bakak ba giingon sa Ginoo? How He recompense your labor. Ingon sa verse number 16, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit,
and that your fruit should remain, here's the recompense. Here is the compensation of your effort, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you here on earth. Amen? Ang bunga sa mga matarong, mga righteous, will be recompensed on earth. This is how God recompense. Pangayo. Unsay pangayon? Bisag unsa. Bisag unsa. He may give it you. Pero importante na in the name of the Lord Jesus Christ. Meaning, pasado ka, kanituman ka. Na kay fruit that remains. Dili ikaw ra ang ni-remain. Na kay fruit nga nagpabilin. It's good nga nagpabilin ka. Pero kung tinuod ka na nagpabilin, naagyo kay bunga. Maunay nagpabilin. Because you abide in Him and He abides in you. Mga kaigsuonan, ang resulta na, mabungahon nga kinabuhi. Because God will start with your character. Hangtod na dito sa imong kandak. Hangtod na sa imuhang pagpangalagan, and you will become fruitful. Di ra ka mga kaigsuonan kanang tigsibya ba, warning, warning, warning. Di ka tig-warning ra. Ikaw tong tigkuha gyud og bunga. You are the reaper. Dili itong tig-warning lang sa kadalanan. You are doing discipleship. By chance man na, wali ka sa merkado, by chance. Kung na mo doon na mo, unsa man to nimo? Hindi man ka taga diha. Aw intrigo nako, ati manon ka na, di man siya naghago ana. So ino sa asimba lang. Pero ikaw nga nagpugas, ikaw nagatiman, makadadyo kag bunga. This is how to become successful. This is how the Bible define success. How does the Bible define success? How? Success is measured by faithful stewardship. That's how the Bible define success. Dili ang pagkamkam. Dili ang pag-angkon. Sa kalibutan, lahi. Kaya ang pag-angkon man, hastang naan nimo iya pag yung kuhaon. That is success. Ang pag-angkon sa kayutaan sa mga kabus, maoy success. But the real success, mga kaigsunan, is being a good steward, ang paghatag og luna sa mga kabus. Baliktad. Ang kalibutan, ang pagkamkaman. Pero ang success nga gi-define sa Bible igsoon, ang paghatag og luna sa mga kabus. Asa inyong pilion na? Kamkamon ilahang kinabuhi o tagaan silang kinabuhi? No, narabata sa church. So, may yun mo. Ang paghatag, pastor. So, diha ba nagpadung ang imong mga actions? When can you give? Kanus amang ka makahatag og luna sa mga way luna? Kawa, magaytay luna. So wala nakapuntarya ang atong gibuhat anang kuana o nang lisod kayo. Ikaduha, fruitfulness. No? Success is measured by fruitfulness. What are the three fruits that we need to aim? Christian character, Christian conduct, and converts. Di na mo lisod kalimta na kay puro letter C. Character, conduct, converts.
Alright? So, atong buhaton? O magpabilin ka sa imuhang nahibawan nga klase nga success. I hope that we are going to change our direction. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us your message, rebuking each and every one sa mga sayop namo nga definition about success. Nagampo ko, Lord, nga kini nga mensahe mo tuhop gyud sa kasing-kasing sa matag usa. Tuguti, dear God, nga mahimo ni namong gabayan para pagpadung ngadto sa tinuod nga kalampusan. Lord, imo na ning gi-design daan, imo na ning gi-prepare daan. Ang amo na lang isubayon namo, magmatinumanon mi sa imuhang kabubuton. Ug tuguti, Lord, nga dili mi malingla sa kalihukan sa yawa nga mausab ang dagan sa mga kasing-kasing ang tinguha, Lord, mawala na ang tinguha sa pagtabang kundili kami na noon ang maapil sa tabangonon. Tuguti ang iyong mga anak, Lord, makita ang beauty sa imong buluhaton and help us to become a faithful steward. Thank you for this invitation, O God. I pray that you bless each and every one to come and to surrender our lives to you, O Lord, para sa imong buluhaton. Help us nga mahimo mi nga sumusunod yun sa imong mga sugo. Bless your altar today for your glory in Jesus' name. Amen. Amen. Why don't you